Hello guys! Welcome back to my channel. To this video, ipapakita ko sa inyo ang mga binigay ng friend ko sa akin. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala. Di ba, 4th of July dito. Tapos in-invite niya kami papunta doon. So, hindi ko naman talaga in-expect na ito ang iwi niya sa amin. I can't believe guys. So, ito ang ipapakita ko muna sa inyo ay ang isang box na tinapay. I don't know what to do with this, but I'm going to show you guys. Ang dami. Sabi ko nga sa kanya, what are we gonna do with this? You're gonna kill us. That's a lot. Ito mostly is mga bagel, guys. Tapos ito yung may mga palaman na mga tinapay. Tapos ito, marami siya, guys. So, marami. Marami siya. Oh, ang dami. Tapos, ipakita ko pa sa inyo anong mayroon dyan sa loob. 4 na box na cookies. Kaya ko sa inyo. Ito, oh. Ito ko, ayan, di ba, ang dami. Isang box yan, ha. Tapos, another box, ang bigat. Ano, ito, ito. Oh! Oh my goodness, ang bigat. Tingnan nyo. Oh, lala. Kasi guys, yung friend ko, nag-work siya sa Panera. So, bakers po siya. Kaya marami siyang nawi. Tapos, minsan, inaano niya, dinudunit niya po sa church, which is really good. Tapos, another box ito, guys. Nagpapayat na nga ako, tapos dinaragdagan ni Ate Jen. Tapos ito. Siguro i-freezer ko yung iba para hindi siya masira. And also, binigyan niya ko ng isang pack ng brown sugar. Tapos ito yung binigay nila kay Micaela. Ito. Damit ni Micaela. Ayan, damit niya. Tapos ito ay galing sa anak niya, toy. And also this is for swimming. Supposed to be gagamitin namin doon pero umuulan so hindi namin nagamit. And ito mga snacks. Ito ay sugo. Yung peanut. Marami siyang mga pulburon, tapos may mga Fuji bar, tapos may mga chubby. Basta marami guys. Super impressed talaga ako sa mga binigay niya sa akin. Tapos itong damit ay galing din sa kanya. You know what is the best that she gave me? Is this one. Guess bag. Ang ganda. Super ganda guys. And ito guys ay galing sa anak niya. She love Micaela and every one of them love her. And ito. Ang cute-cute. Diba? Ang cute ng damit. Tapos ito ay oh, this is so nice. Tapos ito yung mga box na binigyan nila kay Micaela, ang dami. Yan oh. 'Di ba? Hindi ko na kailangan bumili pa ng mga box later on. So itatago ko lang po ito. And later gagamitin namin for Micaela or she can read by herself. And ito po guys is galing po sa kaibigan niya ay ang potty training. I know it's medyo maaga pero I will keep it and and I will use it later. It's very useful talaga ito guys. The best ever too. Ito pa pala guys, galing din sa kaibigan ko. Teddy bear for Micaela. Ano pa ba? Marami guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ito. Ito muna dalawang bag. Pakita ko muna sa inyo ito. Alam mo kung ano ito? Gulay. Pakbit na gulay. Pakita ko sa inyo kung ano. Grabe yung guys, kaibigan ko at saka kaibigan niya rin. Ang sobrang bait po nila. Ito ay talong. Parang nanggaling lang ako sa Pinas or ng grocery lang. Ito yung beans. Ito yung kalabasa. Ito yung okra. And alam mo guys, kung marami dito ay ito. Kasi may garden po siya. Ay ampalaya. Ang dami guys, oh. I-freezer ko lang po ito guys. Sobrang bait po nila. Sobra. Ay, ito pa pala guys. So, binigay sa akin ng friend ko. Binila niya ang pagkain sa Micaela. Baka magutom daw. Puree.
Huh. This the best thing. This one. And this one is cucumber. That's a lot of cucumber. A lot of cucumber. Gawin ko to salad mamaya. Tapos ito guys. Hindi ka talaga makapaniwala. Alam mo kung bakit. Kasi umuwi yung friend ko sa Pilipinas. Ito yung binigay sa akin. Mangangamoy na naman yung bahay ko ito. Dilis. Dilis. Tapos, another type of dilis. Sabi niya, hindi ano to. Hindi siya salted, so which is really good. Tapos ito, danggit ba to? Pero ano siya, squid siya na pinatuyo. Dry squid. Dry squid. Tapos ito ay, another one is the best. Ayan oh. Parang bulad siya guys. Tapos ito naman yung tuyo ko. Hala, hindi ko na malaya, nalubat pa lang aking microphone. I'm so sorry. Na-miss ko ang mga sinasabi ko dito. Napakaganda pa naman yung explanation ko dyan. Lalo itong color na to ay lahat ay galing din sa friend ko. Tapos laman ng color na yan guys ay lahat ay meat. Frozen meat. Kasi nga marami siyang frozen food sa kanyang freezer. And wala na siyang masyadong space, kaya nilinis niya ang kanyang freezer. Tapos binigay sa akin lahat. Ang problema naman dito sa amin ay wala kaming malaking freezer. At maliit lang ang aming freezer dito. Tapos yung isang freezer namin ay nilagay na namin sa storage. So, ito nga guys, sinasabi ko dyan ay ina-explain ko kung ano ang mga binigay niya sa akin. Pero sobrang dami po talaga dyan. Yan. So, yung mga binigay niya sa akin na mga frozen, I think may 3 tofu ako na binigay. Tapos may mga spring roll wrap. Tapos may mga deer meat, grounded meat. Tapos may mga lamb. And especially po dyan guys ay yung malaking isda na fillet. Ay galing daw sa anak yun ng husband niya. Kaya binigay niya sa akin. And I think naintindihan ko naman siya dahil wala siyang masyadong time na lulutuin. Tapos nagwo-work din siya, super busy nila. 3 lang naman sila sa bahay. Tapos lahat sila ay may mga kanyang-kanyang gawain, may mga routine din sila everyday. So I really understand na wala po talaga siyang time magluto. And si Habi na amaze po talaga siya dahil hindi niya inaasahan yung mga binigay ng friend ko sa akin. At dito niya lang nakita na pag-uwi namin, nung binuksan ko yung collar, he was really surprised. Sabi niya, saan ba galing yan? Binigay ba yan ng friend mo? Sabi ko, siyempre. And sobrang dami po talaga. Hindi ko ma-explain. Tapos may mga gusto pa ibigay sa akin ng mga frozen vegetables. Pero inirefuse ko kasi napaisip ako na wala talaga kaming space sa freezer namin. Sobrang liit ng freezer namin. Kaya yan lang. And also, binigay niya sa akin yung collar, no? Hindi pala. Pinahiram niya sa akin para may rason daw kami para makabalik kami ulit doon. Hindi naman, guys, malayo sila. Mga 3 hours lang naman from here. From our home to their home. Sobrang sobrang straightforward, tapos walang masyadong traffic. Dito lang paglabas mo sa Houston, yun lang ang medyo traffic. Pero after 30 minutes, sobrang sobrang napakaganda ng daan papunta doon. And also I'm explaining to my husband na how do we keep this and how do we cook it. Alam niyo guys, sa totoo lang, I think 2 weeks na ngayon na hindi kami nag-shopping na bumili ng mga meat kasi nga wala na kaming space sa freezer. So sabi ko kay Habi, we have to finish what is inside the freezer before we buy meat. So hanggang ngayon, 2 weeks ago na guys, marami pa dyan sa freezer, punong-puno pa yung freezer namin. So yeah, syempre nakakatipid din po kami, malaking tulong din po yung friend ko na
na naka-provide din sa mga pagkain namin. Alam naman natin na sobrang mahal ng mga bilihin dito sa Houston. And lalo mga meat, as in grabe. Tapos yung isda pala, marami siyang binigay na isda, 'di ba? Nagano kami, nag-fishing kami. Tapos before that may mga nahuli din sila na mga isda. So binigay na lang nila sa amin. So ngayon nandyan pa rin sa freezer. I don't know how to cook it, but mas maganda pag vinacuum para hindi madali masira or hindi sa mag-dry agad. So, ay grabe, ang laki talaga, ang laki ng isda. Tapos may mga vegetable pa. Yeah, I'm so blessed. And we are so blessed as well na nagkaroon kami ng friend na like her. She's very generous and she's very humble. And she always, thoughtful po siya sa mga friends niya. Pero sa totoo lang, she's very picky din to pick up some friends dito sa US. Hindi sa basta-basta na nagpag-close agad sa ibang mga Filipino. And alam naman po natin na ibang mga Filipino sa US ay very competitive, I mean. At ako naman guys, sa totoo lang, since dumating ako dito, as in, never ako nakipag-hangout sa maraming mga Filipino or umaattend sa mga party. Mga few friends lang talaga na pwede mabilang, maybe dalawa lang na pumunta dito sa bahay. And I don't know, I just don't like to have many friends. Alam mo, yung busy ka na dito sa mga gawain bahay, o may anak pa ako. So wala na ako time makipag-hangout sa kanila. So and also sila din busy din yan sa mga kanilang career. So kumbaga kanya-kanyang buhay na din.